Well, mga idol, good morning. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Sama kayong panig mga idol ng ating bansa laroon at maging sa ibayong dagat. Ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At siyempre mga idol, shoutout muna sa inyong lahat. Hindi ko man banggit ang inyong mga pangalan isa-isa, ay naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At medyo masama nga ang tema ng ating panahon. Parang nagbabadya ang ulan, pero medyo maganda-ganda pa rin naman ng konti. Hindi natin masisiguro sa buong maghapon kung ano ang magiging sistema ng ating panahon. Pero mga idol, muli niyo ako samahan sa maikling sandali nitong ating programa. Ito ay nauukol pa rin sa napapanahong issue na ating napapanood sa ating mga kapwa taga social media tungkol sa mga panahong issue na may kaugnayan ito, hindi lang sa ating mga ordinaryong tao, kundi maging sa ating pamahalaan. Alam niyo ba mga idol, tayo mga taga social media, pinahintulutan gumamit ng social media sa malayang pamamahayag, pero may hangganan. Hindi ko mo binigyan tayo ng karapatang mamahayag, ay dapat na nating sabihin yung mga dapat nating sabihin kahit ito ay makakasira na sa kapakanan ng ating kapwa o ng ating mamamayan. Bigyan lang natin ng reaction konti yung kapwa natin mga vlogger na napapanood natin doon sa kanilang mga sistema na parang yung iba umu-over na. May halong pang-insulto na yung kanilang ginagawa sa ating pamahalaan. Tulad nung isang vlogger na napanood natin na yung tungkol kay Yusek, Claire, at ang paksa ng tungkol doon sa COA na ayon kasi sa COA ay itong si BP Sara ay absuelto doon sa sinasabing korupsyon at walang naganap na korupsyon ayon sa COA. Pero ang hindi natin alam kung paano nangyari na kinakasuhan siya na wala naman palang dapat ikaso sa kanya. Ayun nga ang tirada ng ating kapwa vlogger na binatikos itong ating si Yusek, Claire de Castro. Tipin mo mga idol, pag napanood yung video nung kapwa natin vlogger na yon, kayo mismo masasabi nyo, below the belt. May halong pang-iinsulto na yung kanyang mga tirada. Kaya nga, nag-comment din ako sa kanya, sabi ko, idol, dahan-dahan ka lang ng mga pananalita mo dahil kasi unang-una, yung si Yusek, may power yan galing sa Pangulo. Ginawang tagapagsalita ng Malacanang yan, meron niyang authorization galing sa ating Pangulo. Dalawa, attorney yan eh. So, person in authority yan ng ating pamahalaan. Kasi siya ang pinagkalooban na magsalita o sumagot sa mga katanungan na nais itanong ng ating mga mamamayan at ng ating mga taga-social media o taga-media mismo. Ngayon, doon nga sa napanood natin, idol, na kapwa natin vlogger, sana naman, wag ganon. O, sabihin natin, may pagkukulang o may pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali, wala naman perfecto eh. O, di ba? Kaya dapat, hindi ganon na kung tumirada siya, idol, akala mo siya na magaling eh. Yung mga tanong niya at mga ano na kay Yusek, akala mo hindi niya iniisip abogado yung kaharap niya.
Baka mamaya pinadampot siya at kinross exam siya doon sa mga sinabi niya Mataranta siya, di ba? Ayun nga sabi ko, idol, dahan-dahan ka ng mga pagsasalita mo. Kasi hindi basta-basta tao yang ginaganyan mo. At sa totoo lang, marami talagang abusado tayo mga kapwa-vlogger. O, kala nila, ganun-ganun lang. Ang hindi nila iniisip mga idol, kapag nag-declare ang ating Pangulo ng malupit na pagpapatupad, baka sabihin naman abusado ang ating Pangulo. Pero sobrang bait ng ating Pangulo, inaabuso na nga. Sila nga umaabuso. Kung ano-ano mga paninira at anong ginagawa nila, pambabatikot. Diba, tama? Balikan natin yung panahon ni Duterte. Sino sa mga vlogger ang bumatikos sa kanyang panunungkulan? Wala, di ba? Lahat tiklop ang bibig. Takot. Bakit? Patikosin mo siya, baka bukas tukhang ka na di ba? Nung itatag niya yung tukhang, maraming natakot. Bakit? Kahit hindi ka atik kapag napagtripan ka tukhang, yari ka. Di ba? Kaya anong panahon ni Digong, wala talaga makapagsalita. Kahit alam na nilang may mali ng mga ipinatutupad na batas. Di ba? Lalo nung panahon ng pandemic, di ba? Daming nalugmok. Dahil doon sa maling sistema. At ng bandang uli, ginawa ng hanap buhay yung pandemic. Pero walang makaporma. At walang mga vlogger na kung ano-anong nagsasalita. Di ba? Hindi kagaya ng Pangulo natin ngayon. Kung batikusin, ganun na lang. Kung siraan. Alam niyo mga idol, tayo mga vlogger, pinahintulutan gumamit ng social media, pero wag naman nating abusuhin yung ating karapatan bilang malayang pamamahayan. Di ba? Dahil yung kasiraan ng ating Pangulo at ng ating bansa, bilang isang vlogger ka, kapag ibinlag mo yung mga kasiraan, damay ang lahat ng naninirahan sa ating bansa. At nakakaya ang ating bansa sa ibang kalapit nating bansa. Di ba? Ganun. Hindi dapat yung mga ganun nakakasira sa ating bansa, yung image, masisira ang image natin, hindi na dapat ganun Oo. Huwag nang ipagkalandakan pa na iba-viral mo pa yung mga maling sistema, di ba? Ako, vlogger din ako, pero wala akong pinapaligan, wala akong inaano. Kasi dapat tayo bilang mga taga-social media, nasa neutral. Kaya kasabi ko sa idol natin na yun Idol, pag-aralan mong maigi yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari bago ka dumakdak. Kasi huwag kang sakay na sakay doon sa issue. Maraming issue pero hindi mo dapat sakyan yun. Pag-aralan mo kung tama ba o ano. At kung alam mong mali, huwag mo na ipagkalandakan na para ka nakaka-insulto. Di ba? Kasi baka mamaya dumating yung time, mapuno ang ating Pangulo. Magdeklara ng isang batas yan na katatakutan natin lahat Baka sabihin naman, abusado siya. Di ba? Huwag naman, ganun. Kasi kung natatandaan nyo yung kanyang ama, nung panahon ng kanyang ama, hindi ba't ipinasara lahat ang taga-media? Lahat ang malalaking istasyon? May nagawa ba? Wala, di ba? Pag pinasara ng Pangulo ang malayang pamamahayag, wala magagawa kahit sino. Kasi Pangulo yan nababastos na nalalait na yung kanyang pagka, Huwag naman ganun. Kaya nga, tayo, mga taga-social media, magkakaroon tayo ng tama. Hindi yung sususugan pa natin yung mga maling nakikita natin. Bueno, mga idol, salamat ng marami sa may kisandali. Sinamahan nyo ako sa... Ayoko nga sanang pumaksa ng ganito kasi kahit maaari ayoko makisawsaw sa mga issue, sa mga napapanahong issue. Kaya lang, doon sa nakikita natin hindi na tama, binibigyan lang natin ng reaksyon. Hindi tayo nakikipag-away o nakikipag-talakayan sa kapwa natin vlogger. Yung atin lang naman paalala. Kasi
kawawa din yung mga kapwa natin vlogger na matitino kapag ka nagbigay na ng order ng Pangulo na itigil na yung mga pagbablog na yan at ipapadampot ang mga vlogger, matadamay ang lahat nang dahil lang doon sa mga, sabi nga kung may mga eskalawag media, may mga eskalawag vlogger din di ba? Kaya huwag naman sana kasi kawawa yung madadamay. Sabagay, siguro naman kung magpapatupad ang ating Pangulo ng ganyan, pipiliin lang siguro talaga. Susuriin. Titignan yung mga sistema ng pagbablog. Maganda yon. At doon makikilala at makikita kung sino talaga ang mga mapaglabag. Di ba? Kaya nga, hanggat maaari sana, huwag na nating, yung kasiraan ng ating bansa, lalo na ng ating Pangulo, o kung sino pa mang nanunungkulan, hindi na natin dapat ipagkalandakan sa social media yan di ba tama? Kasi kasiraan natin yan Iikot yan sa buong mundo. Sa kang vlogger, siniraan mo yung ganon, iikot sa buong mundo yan. Di ba? Kasi, pag lalo't nasa YouTube ka, kaya yun, tinitira natin sa gantong usapin, nagre-react lang tayo dahil nakikita natin yung mga mali di ba? Ngayon, doon sa kamalian ng iba, pag naghigpit ng Pangulo, madadama yung itong gumagawa ng tama. Bakit? Tika social media ka, isa kang vlogger. Nag-declare ang Pangulo, ipatigil lahat ng vlogger. Social media. Di damay ka. Di ba, ganon? Alam nyo mga idol, ang ating Freddy Aguilar na singer, yung kanta niya, may kanta siya tungkol sa ganyan Ang sabi, mabuti pa ika, mag-isip ka, huwag kang tira ng tira. Sa tingin mo, mabigat ka. Sa tingin mo lang yun. Di ba? Sabi, mag-isip ka, habang may panahon ka pa. Kasi, kapag ini-order na ng ating Pangulo na ipatigil ang mga social media, mga vlogger na yan, pati yung mga taga-media mismo, na stream media, matadamay lahat, pati matitino. Diba? Nang dahil sa kagagawan ng mga kapwa natin vlogger na balasubas. Pangit na sabihin, pero totoo. Balasubas yung iba. Wala sa ayos. Paano na halimbawa, mangyari yun, ipatigil. Nasa YouTube ka. Di pati YouTube mo, naapektuhan. Lalo kung kumikita ka na sa YouTube. Biglang ipatitigil yung pagbablog mo, paano ka pa makakapag-vlog? Pwede siguro, mga ibang bansa ka. Doon ka mag-vlog. Di ba? Yun nga, hindi iniisip ng iba natin mga kapwa-vlogger, mga taga-social media Sana naman, pag-aralan nyo na yung mga sistema ng ginagawa nyo kasi habang nagpapahinuhod pa ang ating Pangulo, dahil pag nabuisit siya, sabi nga, lahat ng bagay may hangganan. Diba? Pagka merong advisor na matindi ang ating Pangulo, nag-advise ng ganyan, tapos tayo mga taga-social media, tapos tayo dyan. Kasi unang-una, hindi naman tayo talagang taga-media. Taga-social media lang tayo. Paano yung mga kumikita sa YouTube? Makakapag-vlog ka pa ba? Hindi na. Buti kung ang i-order ng ating Pangulo sa mga vlogger, yung mga eskalawag vlogger lang, paano kung in general ang order niya? Wala na. Paano Salamat na marami sa may sisandalin itong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!